Genesis chapter 2. At ganun nga natapos ang pag-create sa langit at lupa at sa lahat ng nandon. Noong pang-7 araw, natapos na ng Diyos ang lahat ng ginawa niya kaya nagpahinga siya. Blines niya ang araw na yon at ginawa niyang espesyal. Kasi yun yung araw na nagpahinga siya pagkatapos niyang gawin ang creation. Ganito nga create ng Diyos ang langit at ang lupa. Nung create ni Lord God ang langit at ang lupa, wala pang mga halaman at tumutubong tanim sa lupa kasi di pa siya nagpapadala ng ulan at wala pang nagsasaka. Pero may tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa at yun ang nagdidilig dito. Tapos kumuha si Lord God ng lupa at shinape niya yon na tao. Hiningahan niya yon sa ilong at nagkaroon ng buhay ang tao. After noon, gumawa si Lord God ng garden sa Eden sa bandang east at doon niya nilagay yung taong create niya. Pinatubo niya doon ang mga puno na magaganda at masarap ang bunga. Sa gitna ng garden, nandun yung puno na nagbibigay ng buhay at isa pang puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa garden. Mula doon, nahati ito sa 4 na ilog. Pison ang tawag sa unang ilog at umaagos yon sa palibot ng buong lupain ng Havilah. Makikita doon ang purong ginto, makakaibang pabango at mamahaling bato. Gihon naman ang tawag sa pangalawang ilog. Umaagos ito sa palibot ng buong lugar ng Cush. Ang pangatlong ilog na tinatawag na Tigris ay umaagos sa east ng Assyria at ang 4 na ilog ay ang Euphrates. Tapos nilagay ni Lord God ang tao sa garden ng Eden para bungkalin at alagaan ito. Sinabi niya sa tao, pwede mong kainin ang lahat ng prutas sa garden except sa puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Huwag na huwag kang kakain ng prutas ng punong yon. Pag kumain ka noon, mamamatay ka sa araw ding yon. Tapos sinabi ni Lord God, hindi maganda sa tao ang mabuhay mag-isa. Gagawa ko ng kasama niya na makakatulong niya. So kumuha siya ng lupa at mula doon ginawa niya ang lahat ng mga hayop at ibon. Dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang itatawag nito sa kanila. Kung ano ang tinawag sa kanilang tao, yun ang naging pangalan nila. Binigyan nga ng tao ng pangalan ang lahat ng ibon at hayop pero wala ni isa man sa mga ito ang nababagay na kasama at makatulong niya. Kaya pinatulog ni Lord God ng mahimbing ang tao saka kinuha ang isa sa mga ribs nito at sinara ang laman sa tapat nun. Gumawa siya ng isang babae mula sa rib na kinuha niya at dinala niya yung babae sa lalaki. Tapos sinabi ng lalaki, sa wakas ito na ang isang kagaya ko. Buto ng aking buto, laman ng aking laman, tatawagin siyang babae kasi galing siya sa lalaki. Dahil doon, iniwan ng lalaki yung tatay at nanay niya para sumama sa asawa niya at sila ay nagiging isa. Parihong hubad yung lalaki at babae pero hindi sila nahihiya.